Shoutout kay Brian. Bakit? Kumakagat kamo yung iyong preno. Pag nagpipreno ka, parang hindi bumabalik. Ayaw bumalik pag nagpreno ka, parang nag-stuck up. Unang possible dyan, yung cable brake mo ay puro kalawang na. Cable mo matagal na, nabasa ng tubig, pag inabot ng buwan yan, kinakalawang yung loob. So kaya pag nagpipreno ka, nag-i-stuck up. Ayan. Pakita ko sa iyo, dahil nagkataong itong bike na to, pagdating ko, kinalawang na. Ayan, nakita niyo yung kalawang. Pipreno ko. Ayan. So, ganyan yung nangyayari. Possible lang, no? Doon sa sinabi mo na, i-stack up. Balik ko lang to i-stack up siya yun. Ayan. So, kahit bago, nag-i-stack up, pag nagpipreno ka, hindi siya kalawang. Walang kalawang na issue. Isa sa nangyayari, ayan, ito. Itong hibla na to, zoom natin. Yan, di ba? Pag nagsusuot ka niyan, ano ba, pinasok mo dito sa cable ng caliper. Pag pinasok mo yan, minsan yung isang cable niya, yung isang piraso na yon, ito to, parang buhok lang. Hindi yan sumuot o hindi yan sumama dito sa karamihan. Pag hinila mo yan, lalagpas yan. Pero yung isang piraso na yon, maiiwan yun dito sa positioning dito sa loob. Maiiwan yan. Cable stopper ng iyong caliper, either doon sa may iyong lever, alin sa dalawa. Ngayon, pag naiwan yan doon sa loob, para kasing buhok yan na parang uulkot yan dito. Kung hanggang saan yung haba ng cable na aatras siya. So, nakaumbok siya doon sa loob. Nakakulubot siya na ganun. Parang buhok siya. Ngayon, pag nagpreno ka, mapapansin mo, naglalak din siya kahit bago yung cable mo. Ibig sabihin, mayroong pagkakamali doon sa pagkakabit ng cable. So, importante na yung cable, pag sinuot nyo na dyan, siguraduhin nyo na wala kahit isang hibla na naiwan sa loob o kumalas. Kasi once na may kumalas yan, yun na yung magiging dahilan ng preno nyo kung bakit siya nag-i-stack up. Pangatlo, ang possible dyan, yung brake pad mo ay ubos na. At yung spring clip mo na nagsisilbi at tungkulin ay maghiwalay or magbuka nung iyong brake pad, pag nagpreno ka ay malambot na, kalawangin, or nakatupi na, or nahulog na. Yun ang isa dyan sa mga dahilan na yan. Ang pinakahuli po at madalas na experience ko sa mga ganyang pangyayari na umiipit yung preno, hindi bumabalik, hindi dahil sa kalawang, kundi dahil po sa cable na mga ganito. Mura, pero ang problema, yung housing mo, umaatras yung pinakang plastic na ganyan. Ayan. So ito kasi, pag nangyari yan, maatras yan, papasok na siya doon sa cable stopper ng inyong caliper. Susuot yan pa ganun. Ayan. Dapat si cable lang ang dumadaan. So ang nangyayari, lipat tayo dito sa taas. Ayan. Dito po yan madalas ang problema sa lever. Dahil, pag ito pong cable, ganito na ang problema nyo sa cable. Hindi nyo po kasi makikita ang sira niyan. Dahil nasa loob, hindi nyo makikita. Pagka nagpipreno kayong ganun, makunat, tapos hirap ang bumalik yung preno. Ayan, gaganunin mo parang umi-stuck siya. Yung cable, hirap nang umatras. Kasi, ang nangyari na po dyan, itong mismong cable housing nyo, pumapasok na rin paloob doon sa cable stopper ng inyong lever or yung inyong caliper. So, ito pong dulo na to, pag pumasok na po yan, papasok po yan hanggang sa makarating yan doon kung hanggang saan niya kayang hatakin yung itong bakal na to. Yan. Pag pumasok na yan doon, nagpipreno kayo, itong umara na yan dyan, yung cable ninyo dito, babara na rin dito sa mga yan, yung bakal na yan. Diyan na yan susuot. Gagasgasin niya yon. Tapos mararamdaman nyo na, parang malaganit at makunat na yung cable. Kasi umiipit na siya dito sa mga bakal na to. At bukod doon, ito, nakapasok na rin doon sa loob. Siyempre, pag pumasok na yan, magiging konti na lang yung space ng inyong cable. So parang ang mangyayari, iiksi yung cable ninyo dahil yung cable housing nyo ay gumagalaw. Kaya yung preno nyo ay mag-i-stack up na.
Ang gagawin nyo dyan, para magawa nyo ng paraan kay Brian, tanggalin mo yung preno mo, hugutin mo yung housing ng iyong brake, at sigurado yung brake housing mo ay ganito nang nangyari. Ayan. Sumusuot na yan. Ayan. Yan, palitan na yan. Ganyan. Huwag mo lang putulin, tapos ikabit mo uli. Kasi ang mangyayari niyan, ganun pa rin. Katagalan, ganun pa rin ang mangyayari. Palitan mo yung cable mo kasi hindi magandang klase. So, yun. So, sana kay Brian, no, na kuha niya at makatulong ako sa kanyang problema sa preno. Pero ang advice ko sa kanya, no, Tanggalin mo na yung brake cable mo, ganyan ang itsura niyan. Kung hindi man ako nagkakamali. Then, syempre, ma-apply mo na rin yung number 1 kung sinasabi. Nakalawangin yung cable. Yan, bago mo ibalik, lagyan mo na ng langis. At palitan mo na rin yung mga housing mo na sira. Ayun, tapos yan. so sana nakatulong ako sa iyo. Thank you. Ang kay AR naman, ang question ni AR, yung caliper daw niya, nahuhulog yung brake pad niya dun sa caliper. So, ito lang yung possible na mangyayari sa pagkahulog ng iyong brake pad. Kasi sa Shimano, ang brake pad niyan, yung may butas dito, siguro pamilyar ka na doon, AR, yung may butas dito, tapos pag nakasuot dito, ginagamitan ng pinlock, sinusuotan na gano'n. Ganun ng sitwasyon ng brake pad mo, imposibleng mahuhulog. Kasi meron siyang pinlock dito, hindi siya mahulog. Possible yung mga preno mo mga ganito siguro. Kaya nahuhulog siya. Una, AR, baka kaya nahuhulog yung iyong brake pad kasi walang ganito. Iba-iba yung ganito. Iba-ibang klase yan. Ito yung sample ko. Ito yung tumatayong spring, clip spring ng iyong brake pad. Ang position niya kasi sa loob, ganito. Di ba may kanal yan? Pasok yan. Tapos ito, harapan. Yan. Yan yan. Pakita ko yung caliper. Yan. Di ba nakapasok yan dun sa loob? Yan o. Pasok. So pag pinasok mo yan doon, nakalagay yan doon. Pag pinrest mo yung preno, tutulak yan na ganun. Yan. Para ma-press niya yung rotor mo or yung disc. Yan. Kino-compress ng ganun. So pag binitawan mo yon, bumabalik din. Umaangat din to. Yan. So, ang possible, wala ito. Wala ito. Hindi na ilagay ito. Or, mayroon yan dati, naputol, nahulog na. So, hindi mo na alam na mayroon pala nun. Yun lang possible. Tapos, ngayon, pag nahulog na yon, pwede mo pa rin magamit ang bike mo. Ganyan. Kaya lang, itong dalawa na to, pag pinreno mo, di ba itutulak ng caliper pag pinreno. Yan, ipipreno natin ha. Preno. Yan. Makikita mo yung caliper doon sa loob. Yan o. Yung push button ng tutulak niya yan. So pag nagpreno ka, imagine mo wala na yung spring, clip spring. Itutulak niya yan, nakakawang yan na ganun. May disc dito. Pag pinreno mo, didikit siya doon sa disc, sa rotor. Pag dikit niya, siyempre babalik yung preno mo, bibitaw ka, babalik na ganun. May iwan na yan dyan. Anong possible na babalik siya ulit, bubuka? Bubuka lang siya dahil may disc siya eh. Gumagalaw yung disc eh. So pag dumaan yung disc, ang nagpapabuka na lang sa kanya, totally hindi na yan gumagalaw. Nakadikit na yan doon sa disc mo. Kaya lang hindi niya kayang pigilan yung rotor dahil mabilis ang ikot nun. Kahit umatras na yung mo, lumalayo na lang siyang kusa kasi nga tinatamaan ng rotor. Pero dikit siya doon, hindi mo lang naririnig. Ngayon, pag manipis na yan, nagpreno ka uli, tapos umatras siya ng konti na ganun, dun yan mahuhulog. Yun yung tendency mahuhulog yun sa loob. Yan o. Ganyan yan. So pag nagpreno ka, tapos manipis na yan, sa disc, mahuhulog yan. Isingit yan dito. Mahuhulog na ganun. Tapos, ang delikado pa niyan, yung hindi siya mahulog, yung tumabingi na ganun,
maglalak yan dun sa rotor mo, babaliktad ka. So, yun ang delikado. Pangatlo, possible yung iyong rotor na ganito, yung brake pad mo, medyo hindi magandang pagkakagawa. Itong mismong buo na nasa brake shoe, ito, natatanggal yan ng buo pagka medyo ordinary at hindi maganda ang gawa, factory defect, matatanggal yan sa pagkakadikit at bakal nang may iwan. Yan, bakal na. So imagine mo, pag nahulog yan, ganyan ang itsura niyan. Napakanipis na yan. That's the time na pag nagpreno ka, mahuhulog din yun. Yun po yung mga instances na mahuhulog talaga ang brake pad mo. So check mo na lang yung brake pad mo, baka mamaya local lang o baka factory defect natatanggal sa pagkakadikit. Tapos unang-una, syempre, ito, baka wala na po yung ganito mo. Yan lang naman yung dahilan, dalawa na yan. Ito. At saka yung nasira na siya sa tubig, katagalan, natanggal na. So, ayun, yung para kay AR, sana nasagot ko yung tanong mo. At pagbalik ko na lang, siguro gagawin ko ng video yung talagang nangyayari ng actual, papaikutin natin, tapos wala ito, tapos papakita ko sa inyo na mahuhulog yung brake pad. Hindi ko lang magawa dito kasi yes, nandito tayo sa province ngayon. So, ayan, thank you sa inyo, no? Sana nakuha ninyo kahit na wala tayong actual video nung pangyayari. Pero babawian ko kayo. Pagbalik ko sa Maynila, gagawin lahat natin ng video yan. So, thank you.